Hello Virgo, kamusta kayo? Welcome dito sa inyong 4th week of January reading, January 22 to 31 or kung kailan nyo mapanood itong ating reading. Na-reach na natin yung 37,000 subscribers dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, patuloy na sumusubaybay at sumusuporta. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe. At regarding personal reading services, mag-message directly or mag-PM kayo sa aking FB page. At kung hindi pa rin po kayo naka-like and follow doon, paki-like and follow na rin po. Maraming salamat. So, ang gagamitin ko sa inyo itong bagong decks ko dahil excited akong gamitin. Ayan, ito. Ito yun. Panoorin nyo yung unboxing nito guys, i-upload ko yan. At ito. Para sa mga kagaya ko rin na nagko-collect ng decks, no? Comment lang kayo dun sa ano ko kung interesado kayo kung saan ko nabili. Hindi yan sponsored guys, pinagbibili ko yan sa kinikita ko. Ano, hindi ko hinihingi yan. Ano yan? Lahat yan binili. Sana nga ay may mag-sponsor na if ano ko gagawan ko ng content. Kasi mahilig din naman ako sa decks. So latag muna natin yung mga cards mo, Virgo. Pasensyahan nyo ni lola nyo hanggang ngayon ngongo pa rin. Dahil ako ay hindi pa magaling sa aking malalang sipon at migraine. Ayan, medyo matagal akong nawala. Sa mga na sumusubaybay sa FB ko at YouTube, alam ninyo kung bakit. Pinopost ko yan. Ba't ako nawala ng matagal. Ayan. Ito yung backing niya guys. Ayan yung likod niya. Ano yata ito? Phoenix at saka dragon. Hello Virgo! Kumusta? Ano balita sa iyo? Yan. Tignan na natin itong mga energies ninyo. Wow! Ang cute naman. Nakuha mo Fire Rabbit. Welcome the Muse. Excuse me guys, nauubo na rin ako. Dahil kakabukas ko lang na itong deck na to, hindi ko pa nabasa yung book guys. Pag hindi ko alam yung ano dyan, mabasahin ko sa book ha. Nakuha mong oracle cards ay Fire Rabbit, Water Rabbit. Uy, rabbit ka ba? Year of the Rabbit ka ba? Daming rabbit dito, tsaka isang Fire Ox. 2 fire element and isang water. Ayan, tingnan na natin yan. Kasi kabisado yan. Sabi doon, Fire Rabbit is number 4. Fire Rabbit, welcome the Muse. Ito siya. So, sabi dito, the Fire Rabbit invites you to open your heart and your senses to experience the beauty around you. So, appreciating yung mga wonderful things sa paligid mo. No? Appreciating beauty around you. Let it inspire the muse within. Like joy begets joy, beauty also begets more beauty. When we can see the beauty in everything, beauty becomes a joyful part of us as we work with the muse to create magic from the beauty around us. Ayan. Learn to see the beauty in everything. Yun yung sinasabi ng Fire Rabbit card mo. So, kumbaga try to take a look at things in a different perspective or in a positive way instead of a negative way. No? Learn to appreciate
yung mga bagay sa paligid mo. Hindi lang yung magaganda ito actually, no? So, meron pang message dito. Sabi dito, make joy your first priority. Cultivating inner joy is a hard work. But once you've found it, it will lead you to a cycle of positive changes. So, ayan. Kailangan hanapin mo ano yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Kasi once daw na mahanap mo yun, yun na yun yung magli-lead sa iyo doon sa mga positive changes. Tapos, create space in your daily life to honor the muse, the essence of the rabbit. Be patient. She likes to show up during meditative moments when the mind is idle and the heart is open. Diba? Ang ganda. Tapos, iba pa to. Meron ka pang another rabbit, water rabbit, which is number 40. Tingnan natin yung number 40. No. Sabi dito, the sweetness of quiet love. Sabi dito, relax into the quiet and you may realize that you're already surrounded by love. Instead of pushing and competing against the flow, the yin manifests and pulls positive energy by simply allowing and surrendering to the flow. Ayan, you must surrender to the flow. Sumabay ka sa agos. Okay, sumabay ka dun sa agos ng sitwasyon or ng buhay mo right now, kung ano man yung tinutukoy dyan. Huwag mo nang kontrahin. I-surrender mo. Surrender to the sweetness of quiet love. Your guides are easier to connect with when your mind is as clear as water in a calm lake. Okay? So, ibig sabihin, kailangan mong ikalma. Calm your mind. Kung ikaw ay hindi kalmado right now, ito yung reminder sa iyo. Recognize their presence and divine assistance which can come through feelings, sounds, and visions. Pagiging still, pagiging quiet, tranquil, kalmado, no? Itong card na ito. The rabbit awakens the muse within. Express yourself creatively to discover the many colors of love. Tapos yung last oracle card mo is Fire Ox, number 14. A beacon of light. Uy, ang ganda nun ah. A beacon of light. Parang ano, lighthouse, diba? Ang sinasabi dito, this card is an acknowledgement that your dedication to your vision is key to your success and growth. Yung kumbaga kung ano yung dedikasyon mo doon sa iyong goal, sa iyong vision, ano ba yung ano mo, tina-target mo, ano ba yung vision mo, ano ba yung pinaka-goal mo. No, kailangan mong maging persistent or maging dedicated, no? Maging loyal, kumbaga, maging loyal doon sa ano maging loyal and committed doon sa iyong goal. Yun yung sinasabi ko, anumang vision yan. All your hard work is finally starting to bear fruit. Nagbubunga na or magbubunga na. No? Magbubunga na yung mga hard work mo. And you can now see the light at the end of the tunnel. Abot tanaw mo na. Malapit ka na eh. Malapit ka na sa iyong destination. Malapit mo nang ma-reach yung goals mo. No? Abot tanaw mo na siya. You're becoming an inspiration to others. Oo nga, kasi beacon of light. Pag sinabi kasi nating beacon of light, ikaw yung liwanag sa kadiliman. Ikaw yung nagbibigay ng light sa iba. Kaya ikaw ay maliwanag na isang inspirasyon, no?
Whether nare-realize mo yan or hindi, no? So, ngayon alam mo na, Virgo, diba? Tamang-tama kasi diba si Virgo represents the Hermit card, which is, si Hermit card, may dala siyang lantern na may ilaw. Siyempre, may lantern bang madilim? Diba? Purple tin, ayan. So, yun na nga, ikaw nga itong lighthouse, ikaw itong beacon of light, nagsisilbi kang liwanag para sa iba, nagsisilbi kang inspirasyon or guidance. O, diba? Tapos, like the flame of a candle can ignite many others, you can make a difference too. Pwede kang maka-inspire ng iba, pwede kang maka-engganyo. Yun yung sinasabi dito. Nakakapag-ignite ka sa iba. You can make a difference even if you inspire just one person. That person may light the inner fire of many others. So, para kang instrument dito. No? Kung meron ka, sabi dito kasi kahit may ma-inspire ka lang na iba and then yung tao na yun na na-inspire mo, may inspire din niya iba. O, diba? Ang bongga, ang taray nung card mo. The ox is a sign known for consistency. Ayan. So, siguro ikaw ay very consistent na tao. No? Pag may sinimulan ka, talagang tatapusin mo, ipupush mo siya. Alam mo yun, hindi ka titigil hanggat hindi mo na-achieve. Maintaining a routine may sound boring, but it can serve as a guide to manifesting your dreams. So, ayan. Importante daw yung routine, yung meron kang sinusundan na schedule pattern. No? In achieving your dreams, there's wisdom in the mundane. Let it be an inspiration. Wow! Very inspiring indeed yung iyong messages. O, diba? If there is hard work, of course, may rewards. Ito yung nakikita ko, Virgo. You are a very hardworking person. No? At nakikita ko nga na magbubunga itong mga efforts mo, especially ngayong 4th week ng January. Okay? Pwedeng iba sa inyo, very busy kayo dito, office work or work at home, no? Pero parang yung iba sa inyo, hindi kayo tumitigil, madiskarte kayo. Palagi kayong naghahanap ng mga matututunan, nag-upskill, nagdadagdag ng mga bagong skills, kaalaman sa sarili ninyo. Ayan. Ikaw ay always eager to learn. No? Ayan. Yung iba sa inyo ganyan. O pwedeng iba nagmo-multitask dito. No? Ayan, pwedeng nag-iisip kayo. Pwedeng ito ay indication ng papasok ka sa isang bagay na na pwede mong pagkakitaan pa. No, halimbawa, meron kang main job tapos parang makahanap ka ng sideline or ibang avenue para kumita ng pera, no? Wow, nakikita ko legacy, pera. Kung ano man itong itinatatag mo, sisimulan mo, Virgo, for sure magtatagal ito. So, this is also an indication na iba sa inyo magsisimula kayo ng family. Or may family na kayo. Or matatag na negosyo. Or something about inheritance, no? Baka naman kayo ay may pamana. May mamamana o ipapamana sa mga anak-anakan ninyo. Basta kung ano man ito, ipinupundar mo, itinatatag mo, material man yan, family man yan, business man yan, magtatagal yan. Magiging stable at magtatagal, Virgo. Nakikita ko na meron kang masisecure dito. Masisecure mo yung future mo or masisecure mo rin yung future ng family mo. Although, yung iba sa inyo dito, pwedeng hindi pa kayo ganun ka-satisfied dito sa present na kabuhayan ninyo or situation ninyo. Pwedeng iba meron pa kayong ibang hinahanap. Parang may kulang. Yeah? So, siguro very secured na kayo pagdating sa financial, sa kabuhayan, pero feeling ninyo parang merong
kulang, may iba pang kulang sa buhay nyo right now, no? Ayan. Pwedeng indication ito sa iba sa inyo kung merong ino-offer sa inyo tapos hindi kayo, hindi nyo type, no? Ayan, deadma, no? Baka may i-offer sa inyo tapos hindi nyo, hindi kayo interesado or hindi nyo type. Ito, nabanggit ko na ito, no? Pwedeng ito ay office work para sa iba sa inyo or work from home kayo, no? Ayan, or sideline, ayan. Ace of Wands, ang ganda. So, ito ay magandang indikasyon na kung may sisimulan ka ay magiging maganda yung simula mo dyan, whether trabaho man yan, negosyo, or relationship. Andito yung andito yung spark, andito yung inspiration. Sundan mo nga, di ba sabi ga doon, sundan mo yung inspiration mo para ma-achieve mo yung success mo. O, di ba? So, this is an indication na may sinimulan ka or sisimulan kung ano man yung bagay na yan. At pwedeng yung iba sa inyo dito ay confused. Hindi ko alam. Nako-confuse kayo about what, Virgo, sa ngayon. Pwedeng iba, hindi pa rin kayo makamove on. Hindi nyo alam ano yung pipiliin. Hindi alam yung gagawin. Yung iba dito, nalilito na kayo kasi parang ang daming sumusulsul sa inyo. Ang daming may mga kumbaga sa magkabilang tenga mo, may mga iba-iba yung opinion ng mga tao, iba-iba yung mga ina-advise sa iyo, sinasuggest, iba-iba yung mga binubulong, iba-iba. Kumbaga may dalawang versions ng story dito at nako-confuse ka tuloy. Alin dito yung totoo, alin yung paniniwalaan mo, alin yung gagawin mo. Kumbaga, yung iba sa inyo dito, nahahati yung isip ninyo, yung konsensya ninyo. Hindi nyo alam alin yung susundin ninyo doon sa dalawang tumatakbo sa isip ninyo. Okay? So, ayan. Kailangan mong ma-sort out ito, Virgo. Kailangan mag-end itong iyong, confusion, no? So, ayan, ito yung mga nakuha kong energies para sa iyo, Virgo, ngayong 4th week of January 22 to 31. Sana nagustuhan mo. Don't forget to like and share. Take care and God bless sa inyo.